Grade 6 ako nang magkaroon ng manliligaw si Mama na isang technician at itago na lang natin sa pangalang Tito Kaloy. At marahil ay nakita ni Mama ang katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Sinagot niya si Tito Kaloy at sa paglipas ng mga araw ay nagdesisyon si Mama at Tito Kaloy na magpakasal sa West para magsama na sa iisang bubong. Kinausap naman ako ni Mama tungkol sa bagay na iyon. At kahit mag-isa akong itinaguyod ni Mama habang nag-aaral ay hindi naman siya nagkulang sa akin. Kaya naman sino ako para hadlangan ko ang kaligayahan ni Mama. Pero sa pagdaan ng mga araw na aking tinatahak ang mundo ng pagiging dalaga, nakasama namin si Tito Kaloy, na-realize kong yung klase din pala ni Tito Kaloy ang hanap ko sa isang lalaki. Naging mabuti si Tito Kaloy sa akin at pinunan niya ang kakulangan ng isang ama na hindi ko naranasan simula nung ako ay magkaisip. Kaya lang, hindi bilang isang kapalit ng kung sino man ang aking ama. Dahil higit pa roon ang aking naging tingin kay Tito Kaloy. Dahilan iyon, upang noong ako ay mag-college at nangupahan, na madalas akong dalawin ni Tito Kaloy, ay kanyang kinalikot. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pangalanan mo na lang akong Jaira ng Muntinlupa. Tulad ng iba mong tagapakinig, ay gusto ko ding mag-share ng aking love story. Or ewan ko, kung para ba sa makakapakinig nito ay matatawag ba itong love story? Dahil ito, ang unang pagkakataon sa buhay ko na magkagusto ako sa isang lalaki na may ibang minamahal. Hindi lang basta iba dahil si Mama ang pag-ibig ng lalaki na ito. At siya nga ay si Tito Kaloy. Mula nang ako ay magkaisip, pumasok ng paaralan, naging madalas ang aking pagtatanong kay Mama tungkol kay Papa. Dahil nakikita ko ang ilan sa aking mga kaeskwela hinahatid ng kanilang papa. Samantalang ako pag hindi si Lolo, si Lola o kaya naman si Tita Kulin na bunso ni na Mama ang naghahatid sa akin. Bihirang si Mama dahil pumapasok siya ng trabaho para kanya akong mapag-aral. And yes, kami ni Mama ay nag-i-stay sa bahay ni na Lolo. Later on ay nalaman kong kaya wala akong papa. Sa kasamaang palad na tisod pala si Mama ng isang lalaki na kanyang minahal noong siya ay high school. Di umano ay isang tricycle driver at noong mabuo ang kanilang sekretong ayudahan, naglaho na lang anggay at hindi na nagpakita kay Mama. Wala naman akong masyadong kwento tungkol sa aking pagiging elementary. Wala naman akong masyadong struggle dahil kung sa baon ay hindi ko yun kailanman naging problema. Dahil dalawa ang nagbibigay sa akin, si Mama at si na Lolo. Kung sa crush naman, wala naman akong matandaan na mayroong guwapo sa aking mga kaeskwela. Mayroong mangilan-ngilan pero wala naman silang appeal sa akin. Hanggang sa ayon, grade 6 nga ako. Noong pumasok si Tito Kaloy sa buhay namin ni Mama. Guwapo siya. Maputi at nasa 5'6" ang taas. Meron siyang motor na angkas pa sila ni Mama noong una nila akong sundin sa school. At ang unang beses din na nakita ko si Kaloy. At doon na rin siya ipinakilala sa akin ni Mama as her manliligaw. Okay. Lang ang aking natandaan na sinabi ko. Pero pansin kong gwapo si Tito Kaloy. At kung sa itsura ang basihan pasado. Agad siya sa akin para kay Mama. Doon na rin nakilala ni na Lolo at Lola si Tito Kaloy. And if I'm not mistaken, andoks yung binili niyang ulam. Dalawang 1.5 na coke at yun lang. Then sabay-sabay kaming naghapunan. At sa mga nagtatanong if meron akong real life tito at tita maliban kay Tita Kulin, yes, meron naman. Dalawa sila puro pamilyado at nasa kanilang mga asawa. Matagal ding nanligaw si Tito Kaloy kay Mama. Kung hindi ako nagkakamali, graduation ko noon.
noong sagutin siya ni mama. Parang ako na nga yung nainip dahil tingin ko bagay sila ni mama. And I think nakita ni mama kay Tito Kaloy yung gusto niya sa isang lalaki. Siguro talagang hinintay lang niya ako makagraduate ng elementary. Noong ako ay mag-high school, second year ako noon, kausapin ni mama at Tito Kaloy sina lolo at lola na sa Huwes sila magpapakasal. Dahil gusto na nilang lumagay sa magulong buhay. At syempre ako kinausap din nila. At guro na nga ang naging ganap. After nila makasal sa Huwes, hindi nagtagal ay iniwan na namin sina lolo at lola dahil lalaki rin si Tito Kaloy, may pride. Gusto niyang siya ang magdadala sa amin ni mama. Kaya ang bunso na si Tita Kulin na lang ang naiwan kina lolo at lola. Develop na yung bahay noong aking makita. Pakiramdam ko nga doon sa bahay na iyon nag-focus si Tito Kaloy. And after 1 year, ay nagkaroon ako ng isang kapatid sa ina. At noon pa mang dinadala ni mama, ang panganay nila ay si Tito Kaloy na ang nag-i-effort para sunduin ako sa school kapag hindi makakasagabal sa kanyang schedule. Lihim din siyang nag-aabot sa akin ng pera na pangdagdag raw sa aking baon. Malambing din siya sa akin at lagi niya akong pinaalalahanan. Nasa halip ay isipin kong ginagawa niya iyon sa akin dahil anak ang trato niya sa akin ay hindi iyon ang nangyari. Maaring oo para kay Tito Kaloy kailangan niya akong itrato na anak dahil asawa niya si mama. Kaya lang, sa dami ng guwapo na aking kaklase noong high school si Tito Kaloy ang nakakuha ng aking panlasa. Lagi akong excited kapag alam ko masusundo ako ni Tito Kaloy. At appreciate ko ang lahat ng ginagawa niyang iyon. Lalo na kapag angkas ako sa motor niya at nakakapit ako sa kanya. Pero syempre ayaw kong mapansin niyang may gusto ako sa kanya dahil I'm sure nagagalit si mama. Alam kong maganda at sexy si mama at alam kong isa yun sa katangian na nagustuhan ni Tito Kaloy kay mama. At syempre, kanino ba ako nanggaling? Ang kalahati ng lahi ko ay nagmula kay mama. At sa itsura kong ito, I'm sure, gwapo yung tunay kong papa. Kaya nagustuhan siya ni mama at nagka-fishbowlan sila. Kaya ayun, lobo. At ako ang kanilang naging bunga. High school na ako noon at tinatahak ko ang daan ng pagiging dalaga at ang kasabay noon ay ang dahan-dahang paglilitawan ng patunay na ako ay isang dalagang Filipina. Delisyosa at masustansya. At ang lihim kong pagtingin kay Tito Kaloy ay patuloy kong itinago hanggang makagraduate ako ng high school. Siya rin ang aking naging inspirasyon. Baka nga siya pa ang dahilan kung bakit nakagraduate ako ng high school nang walang sabit. Sa dami ba naman ng gwapo doon? Kung isa doon naging jowa ko, hindi po posibleng natulad ako kay mama. At ang pag-ibig. Kung iyon sa aking Tito Kaloy, ay mas naging masigla noong i-push niya ang pag-aaral ko ng college. Meron na kasi akong dalawang kapatid kay mama at Tito Kaloy. At si mama naman ay gustong-gusto pang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kaya gusto niya ay ako ang maiwan sa aking mga kapatid na hindi sinang-ayunan ni Tito Kaloy. Aniya, kung pwede namang sina lolo at lola kapag sila ay nasa trabaho. Aabutan lang nila kapag sahod. Dagdag pang gastos na rin ni na lolo. Sayang naman raw kung matitigil ako ng pag-aaral. Tsaka wala pa namang nag-aaral sa dalawa kong kapatid. Dagdag pa ni Tito, malaking tulong ako kay mama kapag ako ay nakagraduate. Dahil hindi ako mahihirapan humanap ng trabaho. Kahit daw sa kanyang pinapasukan kung college graduate ako, kaya niya akong ipasok. At dahil nasa panig ko si Tito, dagdag pugi points na naman iyon. Wala nang nagawa si mama. At dahil mas magiging magastos kung mag-uuwian ako, ay inihanap na lang ako ni Tito ng mauupahan. Kami ang magkasamang naghanap dahil ako ang maninirahan. Yung apartment na hindi masakit sa bulsa pero maganda sa mata. Meron kaming nakita na simple lang. Parang isang ekstrang kwarto na may sariling CR at lababo. Sabi sa amin ni Madam, dati raw iyong kwarto noong kanilang tendera. Noong nasa abroad pa ang mister niya.
Meron kasi silang isang mini grocery na pinagtutulungan na nilang mag-asawa na asikasuhin. Dahil lahat naman raw ng anak nila ay tapos na at may mga hanap buhay na. Sa simula ng aking pagiging buhay kolehiyala, nangungupahan, may sariling kilos at medyo may kalayuan sa pamilya na Friday kung umuwi ng bahay ay masasabi kong medyo mahirap. Lalo na kung sanay ka na kompleto ang pamilya. But on the other hand, para sa mga katulad kong nagdadalaga, na pagdating ng tamang panahon ay magkakaroon ng sariling pamilya, magandang practice ang kahit minsan ay matutunan ang mamuhay mag-isa. Lalo na ang matuto pagdating sa pagbabudget ay tunay na malaking tulong, mag-asawa man o hindi ang isang individual. At eto na nga. Dahil ako lang naman ang nakatira sa aking nakuhang kwarto, may pagkakataon na si Tito Kaloy lang ang aking nagiging bisita. Para ako ay kanyang bisitahin kahit ang totoo, ay tumatawag naman siya sa akin para kumustahin ang aking sitwasyon. Ang akala pa nga ni na Madam ay boyfriend ko si Tito Kaloy at siya ang literal na nagpapaaral sa akin. Although, dalawa sila ni Mama na nagpapaaral sa akin. Hanggang sa isang pangyayari ang hindi ko inasahan. Kahit ang totoo ay lagi naman akong nag-iingat. Ang masama noon ay naabutan pa kami ng asawa ni Madam habang kinakalikot ni Tito Kaloy ang doorknob ng pinto. Nandoon naman si Madam at ipinaalam namin na naiwan ko ang susi sa loob. Nag-ask pa nga ako kung may spare sila pero wala na raw. Dahil simula nang gawin ang kwarto para sa kanilang dating tendera, ay hindi pa sila nagpapalit ng doorknob. At dahil sinauna ang doorknob, minaster na rin ni Tito Kaloy pero hindi umobra. At ang asawa na rin ni Madam ang nagsabing baklasin na lang ni Tito ang doorknob. Ganoon na nga ang ginawa ni Tito. Minartilyo na, kinabra pa. Nadamay ang mismong pinto dahil wala namang ibang opsyon para buksan. Napaganda rin dahil bukod sa napalitan ang kulay, kalawang na doorknob ay napalitan din ang aking pinto na luma at halos ginawa ng praktisa ng pagsusulat. At si Tito Kaloy ang kauna-unahang bumaklas sa tagal na ng kwartong iyon. Nagpatuloy na ganoon ang setup. Padalaw-dalaw lang si Tito Kaloy sa akin hanggang sa noong masanay ako ay naging limitado na at nagkikita na lang kami kapag uuwi ako sa bahay. Tulad ng isang bagong kagamitan na lalaos, kumukupas at naluluma, ganon din ang aking lihim na pagtingin kay Tito Kaloy. Natatawa na lang ako kapag naaalala kong kamuntikan ko pang hamunin ang pagmamahal ni Tito Kaloy kay Mama. Mabuti na lang at nasa matino akong pag-iisip. Naisip ko rin na ang dami namang lalaki dyan. Hindi lang naman si Tito Kaloy ang gwapo. Hindi lang naman si Tito Kaloy ang lalaki na nagtataglay ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Malay ko, di ba? Konting kembot na lang graduate na ako. And who knows, di ba? Baka nasa tabi-tabi lang ang lalaking bubuo ng pangarap kong pamilya.